larangan lang. Sana yun yung ina-achieve namin. Hindi jujugan lang ng jujugan niya. Hindi mo na ipa-punchline yan, kasi na-experience mo na. Oo, never na. Kasi ang hirap pala niya. Akala ko ganun lang siya kadali. Hindi ko na ipa-punchline. Direct mo sila next after Love Live? After Holy Week, I'm doing a soap again with GMA. Clue naman din. Hindi ko alam if I'm at liberty na to ano. Pero for this year po. Yes, after Holy Week, within the year po ngayon. Teleserye po siya. Teleserye. Tapos yun nga, naka-approve ako ng 2 concepts sa GMA Films. Hindi ko lang alam kung this year gagawin ng ano. You mentioned nga po sa GMA Films, may impression pa kasi yung last na GMA Films sobrang... Oo, Firefly. Sana wag muna akong kasunod. Sobrang ganda ng Firefly. Sobrang ganda. Oo, nakaka-pressure po. Pwede magbigay ng hint about dun sa Anong genre? Family story sa mother-daughter specifically. Yan na yung comfort zone. Family drama. Isa pong horror. Oh, nice. Like, how have you adjusted? It's been what, 2-3 years since you transferred to GMA? Yes. Kamusta ngayon after that fix? Actually, a lot of people have been asking me, kumusta? Sinasabi ko, pag unang araw ko pala, ang saya-saya ko sa GMA. No, hindi mo lang kaya ito ha. Number one, hindi naman ako total stranger. May mga kilala naman na ako sa GMA from ABS. Tapos, I felt na welcome nila agad ako. Totoo to, pandemic pa yun, 2021 ako nalipat, I did Bullets Web. Siyempre, ang takot ko nun, Diyos ko, wala akong kilala, locked in. Yung ganun ba? Wala, di mo mararamdaman na, hindi nila pinaramdam na iba ako. Tapos I wouldn't say kapangyarihan, pero yung pinagkakatiwala ng ABS sa akin, pinagkatiwala rin ng GMA. I mean, kung ano yung, hindi kapangyarihan eh, kung ano man yung, may freedom. Yung freedom ko sa ABS, binigay din ng, baka nga mas konti pa. A little more pa yung freedom na binibigyan ng GMA. But Derek, have you remained in touch naman with your colleagues? Oh yeah. Good. Every now and then we have dinner, mga ganun. Although, konti na lang. Kasi na-retrench na rin yung karamihan. Ibang mundo na. Direct, speaking of Widow's Web, may gagawin ngayon this year, Widow's War naman po. Connected ba siya, sir? Yes, it's part of the trilogy. Trilogy ang tawag naman, pero hindi naman siya continuing. Tatlo yan eh. Widow's Web, Royal Blood, kahit ito yung third. Widow's War. In reaction naman po na si Direk Zig Dulay pa magdidirect ng Widow's I'm sure maganda War. yan. I'm sure napakaganda niya. With Carla and Bea. I'm sure napakaganda. Ang galing-galing ni Direk Zig. Ikaw po kasi yung nakauna. Ikaw po kasi yung kumbaga, siyempre set the bar. And then Royal Blood. Thank you. Tapos napakagaling pa ng cast. Bea and Carla. Sigurado nga niyan. Yung Direct ng hinayap mo. So, syempre, it was your baby, di ba? And then, although Royal Blood naman, napot mo direct. Ito, gawin na Bea and Carla naman ang magkasama. Parang may nish mo ba na sana ako ulit? Siyempre, may konting nung naririnig-dinig ko yung project. Sana sa akin mapunta. Konti lang naman yun. Pero nasa isip ko naman na, I'm sure hindi. Kasi siyempre, baka pumareho pag ako rin yung gumawa. I mean, it was intention. I think it was a conscious decision. May ibang director kada. Kasi 3 parts nga siya. Conscious decision ng Jimmy, para iba-ibang touch. So, 90% of my mind was telling me impossible. 10% was hoping sana. About LDR na lang po. Kumusta po yung kasi 3 weeks na lang. Last 3. Nag-pick up pa rin yung ratings for reaction. Ano, sorry? Yung sa Love Diary. Ano yung masasabi niyo na medyo nag-pick up pa rin yung kahit patapos na. Pinag-uusapan pa rin po sa Twitter, sa trending. Actually, di ba it was Direct Irene who started First the show before pandemic and then I just took over. Challenging siya. Challenging yung show. In what aspect po yun? Number one, alam niyo naman, when we shoot, hindi naman to chronological, di ba? May na-open na week 7, week 6. May mga nakunan si Direct Irene na matataas na weeks. So, number one challenge, although madali lang naman yung physical appearance ng mga artista, nagbago na talaga siya. 2 years ang difference 2 years ang pahinga, I mean. Tapos yung locations namin, may hindi na pwede ngayon na i-open noon. Ang daming, alam mo yung show na yun, parang almost every other day may problema kami. Pero nalulusutan na, itatayo na, titindig naman.
Tapos yun na nga, di ba alam niyo naman ano siya, time loop, pero every time loop may ibang nangyayari. So, ulit-ulit siya. So, na-imagine kung gano'n siya ka-tiring and taxing to the actor. So, kasi kung tutusin ako, same setup naman ako. Basta uulitin lang, di ba? Pero at least babantayan ko na. Buti na lang, ang gagaling mo sa Jenny Lynn. My God. At least na-pull off mo yung time kasi nagustuhan ng mga tao. Oo, ang fear ko talaga, nung when I took over the project, sabi ko talaga sa mga boss, nakakatakot ko, baka hindi kapitan ng TV audience, ng masa. Sorry about the term. Pero surprisingly, Sabihin na padaan lang ako dito. thank God. Kahit na medyo mahirap din yung kalaban, umaano pa rin po sa ratings ang LDR because of the napakaganda rin kasi ng story. The first Jeneline Mercado Yung kalaban natin ay talagang naman yung pag-streaming. Di ba? Before Yes! Any, ano na lang po, insight about sa mga lead actors like Jeneline and Sian? Working Si relationship. Jenny Lynn, I love her so much. Si Jenny Lynn, yung sinabi kanina ni Gold na nakakawala ako ng pagod sa tingin niya, si Jenny Lynn nakakawala ng pagod ko. Wow. Kasi In what totoo lang, siya yung pinakamahirap ang role sa buong show. Pero never siya nag-complain, never mo siya nakita na kasibango. Sa experience ko, ilang buwan din kami magkasama. Never ko siya nakitang mabagal gumalaw. Yung energy ni Jenny Lynn napaka-consistent. Napakahusay na bata. Gusto ko siya. I love her. Tapos, wala rin akong problema sa ibang cast. Si Sian, mabait, magaling. Of course, sila Valin, ang husay. Sila Ina, Pileo, Noni, Ben Camino. Magagaling ko sila. And sayang, sabi ko sana 2 seasons man lang ganitong klaseng show. Pero mahirap stretch yung ganung story. Parang bunda siya. Oo, nakakatakot. Baka lumaylay na. Thank you. Next thing, direct na isa ba akong favor sa'yo? Yeah. Magpipicture ba kayo? Po siya. The only difference are the sex scenes. Pero yung commitment, the work required of me is the same. Yung tutok na ginagawa ko sa TV, sa film, na hindi sexy, pareho-pareho lang po talaga yung hinihingi niyang commitment from me, yung hinihingi niyang effort from me. Para sa tingin ko, ang pinagkaiba lang talaga may sex scenes ito. Pero pelikula po siya. Pelikula rin siya na may buong storya, may emosyon, may ganun. Meron lang ang sex scenes. Meron lang budbud ng sex scenes na wala sa ibang mga nagagawa. Ako, yun lang talaga. Pero yung pag-chart ng emotional flow, pag-chart ng ganun, parang pareho lang po. Pareho. Aside from the Kama Sutra, ano pa po yung mga mga pinaghandaan nyo para dito sa pelikula? Yung heavy scenes, di nila. Meron po kami, yung highlight po ng pelikula ay 7 minutes ba? 8 minutes? Kayong dalawa. Yung highlight ng mag-asawa is about 8 minutes, 6 pages sa script. Yan medyo pinagandaan ko yun. Kasi sabi ko nga kay Ricky, sinulat mo naman to pang Marlon Brando and Meryl Streep. Parang 70 unit sa isang eksena yung ginawa ni Ricky. Kinarir namin, nahirapan kami lahat, pero magaling po, nagawa naman ng maayos. Yun, pinagandaan ko talaga yun kasi kahit sa pelikula, bihira akong maka-encounter ng 6 pages na confrontation. Yun po. Siguro po, last question na, since na-mention nyo na before nanonood na rin kayo ng mga movies ng Viva Max, I'm sure napanood nyo na rin sila. Ano po yung mga impression nyo nung before pa kayo nag-work and then ngayon, ano yung na-discover nyo na naka-work nyo na po sila? Yung totoo. Hindi naman po ako parakyara ng Viva Max before, honestly. Nag-subscribe ako nung may gagawin ako. Sorry, I mean, ito totoo. Religyosa po ako. Hindi po. Si Gold napakagaling sa mga napanood kong film. Siya din po ay ang galing-galing. Si VR, hindi ako masyado nakanood ng films ni VR. Pero ang galing-galing po niya, ang artista. Ang nakita ko ay Christine, dun sa mga past films, meron siyang mata. May expression yung mata. Sabi ko, ay magaling yung mata ng batang ito. Si Gold, napakahusay na bata talaga nito. Sarap pukpukin. Oo, yung si Gold, pag hiningan mo ng 7, bibigyan ka niya ng 8. Yung ganun siya, nagdadagdag siya, nuances, napakahusay. Yun po, magaling sila lahat. Paulit-ulit ako talaga, very fortunate. Thank you. Thank you.